Magandang araw po sa inyo lahat. So, continuation lang po ng report ng Group 3 which is yung panahon ng hapon. So, dumako naman po tayo sa nobela. So, ang nobela daw po is hindi umunlad ng panahon ng hapon dahil sa kakulangan ng mga papel. So, ang nobela daw po, ito daw po ay naglalarawan ng mga matatalinhagang tula, dula, sanaysay at maikling kwento ng damdaming makabayan. So, ang mga nobelang naithala po noong panahon ng hapon ay yung una, Luha at Luwalhati ni Antonio Sempio. Pangalawa is yung Igorota sa Baguio ni Fausto Galauran. At yung pangatlo is yung Sa Lundo ng Pangarap ni Gervasio Santiago. At yung pang-apat po is Zenaida ni Adriano P. Landico. At pang-lima po is yung Lumubog ang Bituin ni Isidra Saraga Castillo. At yung pang-anim po is yung Tatlong Maria ni Jose Esperanza Cruz. So, dumako po muna tayo sa Luha at Luwalhati ni Antonio Sempio. So, yung Luha at Luwalhati daw po ni Antonio Sempio, ito daw po ay yung nagpapakita ng mga paghihirap or sakripisyo ng mga Pilipino noong panahon ng Hapon. So, sinasabi po dito na ang luha daw po ay ito daw po ay yung lungkot na nararanasan ng mga Pilipino ng panahon ng Hapon, at yung luwalhati naman po, ito daw po ay yung tagumpay ng mga panahon na iyon. So sinulat po ito ni Antonio Sempio para ipakita sa ating mga Pilipino na sa kabila ng mga pinagdaanan or mga paghihirap na nangyari sa atin is may tagumpay tayong makakamit. So, ang pangalawa naman po is yung Igorota sa Baguio ni Fausto Galauran. So, ito daw po is tumutukoy po ito sa buhay ng isang Igorota or yung karanasan ng isang Igorota sa Baguio. So, isinulat po ito ni Fausto Galauran upang ipakita sa atin kung ano yung mga kultura or pagkakakilanlan at mga diskriminasyon na naranasan ng mga katutubo sa panahon ng Hapon. So, ang sunod naman po is yung Sa Lundo ng Pangarap ni Gervasio Santiago. So, ito po ay tumutukoy sa isang tao na nangangarap or may pangarap sa buhay. So, sinasabi po dito na sa kabila po ng mga nangyari sa kanya or mga or yung mga sakripisyo or mga hirap na naranasan niya nung inaabot niya yung kanyang pangarap is ipinagpatuloy niya pa rin yung pangarap na gusto niya. So, ipinapakita po dito sa nobela na ito na ang tagumpay ay bunga ng pagtitiyaga, determinasyon at pananampalataya sa sarili. So, sinasabi din dito na ang bawat sakripisyo ay may bunga. May bunga sa pag-abot ng pangarap. So, ang sunod naman po is yung kay Zenaida ni Adriano Piladico. So, ito po ay tumutukoy sa isang babae na kung saan ay nahaharap sa mga hamon ng buhay, pag-ibig at pamilya. So, ito po ay pinapakita po dito ang kanyang pakikibaka sa mga personal nitong problema at kung paano niya harapin ang pagsubok. So, dito po ipinapakita lang po sa dula na ito yung tapang ng isang babae at determinasyon. Tapos, napapakita din po ito ng paglago at lakas ng loob ng isang babae sa kabila ng hirap at suliranin. So, ang sunod naman po is Lumubog ang Bituin ni Isidra Saraga Castillo. So, ito ang Lumubog ang Bituin daw po, ito po ay tumutukoy sa ito po ay sumisimbolo sa pagkabigo, pagkabagsak, o
yung pagkawala ng isang tao o pangarap. So, ang dula pong ito ay tumutukoy sa pangunahing tauhan na kung saan nakararanas ng matinding kabiguan at lungkot sa buhay. So, sinasabi dito na parang bituin na sumisikat at nagbibigay ng liwanag. So, tapos after niya magbigay ng liwanag is biglang lumulubog. Ganyan ang nararamdaman nung main character o nung tauhan dun sa kwento. Tapos yung sunod naman po is yung last naman po is yung Tatlong Maria ni Jose Esperanza. So ito po ay tumutukoy doon sa tatlong magkakapatid na kung saan is nanirahan at nakaranas ng mga paghihirap or mga hindi ganun kaganda na mga pangyayari sa kanilang buhay sa Maynila. Yun lang po.